QU, may masama. Ang asawa mo, nasa bukid, nakikipagkalantari sa kabit. Tinakbo sila ng baboy ramo ng 2 kilometro, biglang na-stroke. Huwag kang lumapit. Huwag. Huwag kang lumapit. Nagmadali akong dalhin siya sa ospital. Pero ang kabit na si Baik si Ulan. Kasabot ang biyanan at hipag ko, dala ang anak sa labas, sinarhan ako sa pinto. Pinilit akong umalis ng walang dala-dala. To QU. Sino sa baryong ito ang hindi alam na ako ang kinakasama ni Chen Xiaoye? Ang anak na ito ay kanya. Ikaw. Pirmahan mo na ang annulment. Lahat ng ari-arian at lupa. Sa anak ko mapupunta. Isang manok na hindi makaitlog. Bakit ka pa nagpapakapilit na nananatili sa pamilya Chen? Umalis ka na sa pwesto ng tunay na asawa. Huwag mong hadlangan ako. Manang, kasalanan mo yan. Hindi ka kasi nagkaanak. Kapag nakipag-annul ka na, hindi kita pababayaan bilang hipag. Mukhang may bakante pa sa kubeta namin, doon ka na lang tumira. CJ, pagbibigyan ko kayo. Sumasang-ayon ka. Kapag namatay siya, ako ang legal na unang tagapagmana. Ang anak mong galing sa labas, hindi man lang maisasama sa family registry. Huwag nang gamutin. Bubulutin ko na ito. Ngayon din ang oxygen tube ni Chen Xiaoyi. Papatayin ko siya. Ann. Ang aking ari-arian. Xiaoye, gising ka. Inaapi niya ako. Bawat sentimong ginastos niya sa'yo nitong mga nakaraang taon sa korte. Ibabalik ko lahat ng may tubo. Yung pwesto sa kubeta. Mukhang kayong tatlo ang magsisisikan doon. Ginamit niyo ang bata para paalisin ako. Kung gayon, wawasakin ko ang lahat, mga bata at mana. Chen Xiaoyi. Tamang-tama ang pagka-stroke mo. Sakto, gamitin ko ang legal na katayuan ko bilang asawa para pag-isipang mabuti. Kung paano ililipat ang lahat ng ari-arian. Delikado ang pasyente. Kailangan agad operasyon. Ito ang consent form para sa operasyon. At ang bayarin sa paggamot, 58,000. Sino ang magbabayad? Ako. Ako ang magbabayad. May ipon ang aking anak. Tuki. Ilabas mo ang card. Nasa akin ang card, may patakaran ang bangko sa joint account. Kung lalampas ng 20,000 ang kukunin, kailangan personal na pumirma ang asawa. Di pumirma ka na. Ano ang hinihintay mo? Pipirmahan ko. Kanina, sino ang nagpapaalis sa akin sa pwesto? Sino ang nagpapatira sa akin sa kubeta? Sino ang nang-agaw ng mana? Asawa mo yan. Ikaw. Sabihin nyo, di raw ako naglalabas ng itlog, di karapat-dapat maging Chen. Ang kubeta lang ang lugar ko. Di kayo na ang bahala sa buhay ng anak ninyo. Magdesisyon na kayo kung magpapatuloy kayo ng ganyan. Talagang mapapahamak ang pasyente. Ang tagal kong nagtiis. Asawa kong taksil, may kabit. Ngayon, ang buhay mo ako ang magdedesisyon. Mahal, hindi sa ayaw kitang iligtas. Kasi ang nanay mo, ang kabit mo, pati kapatid mo. Lahat sila naghihintay sa iyong mana. Kaya, susundin ko na lang ang gusto nila. Ang pirma na ito, hindi ko ilalagay. Q. Ako, mali ako. Ako ang nalanghiya, ang kabit. Dapat akong mamatay. Pakiusap, pumirma ka na. Di pwedeng mawalan ng ama ang batang ito. Taglagas. Ay naku, Yuyue, kanina, masyadong matalas ang dila ni nanay. Pumirma ka na lang. Si Xiaoyi naman, asawa mo pa rin yun. Kahit isang araw na mag-asawa, parang 100 araw na pagkakaibigan. Pakiusap na ito ni nanay, Qiuyu. Ay, manang. Mga walang utang na loob kaming lahat dito. Pumirma ka na lang. Sa susunod kong buhay, magiging alipin ako para sa'yo. Chen Xiaoye, ako ang nagkatay ng baboy para buhayin ang pamilya. Ikaw, harap-harapan kang nagpalaki ng kabit. Ngayon, ako naman ang nasa poder. Pwede akong pumirma, pero hindi ganyan kadali. At QU, kung pipirma ka lang, ipapangako ko. Hindi ko na siya makikita pa. Ako at ang anak ko. Lalayo kami ng malayo. Tama si QU. Narinig mo na ang sinabi ni Xiulan.
Ikaw ang mas nakakatanda at mas mabait. Pumirma ka na lang. Pag nagising si Xiaoye, papakiusapan ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Nga, pumirma ka na lang. Kung hindi ka pipirma. Kumalat yan sa barangay, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Wala kang awa, hindi ka tutulong sa naghihirap. CJ, narinig ko na lahat ng sinabi ninyo. Ang dokumentong ito, pipirmahan ko. Talagang duwag. Konting lambing lang, umurong na agad. Pag gumaling si Xiaoye, upuan ko siya sa kama. Para walang makuha ang babaeng yun, siya ang magbabayad. Gastusin ang pera niya para iligtas ang buhay ng anak ko. Sulit. Si Tukyuyoy, isang dayuhang magkakatay lang ng baboy. Kung wala ang kuya ko, wala siyang kwenta. Ang babae, hindi talaga kayang mabuhay ng walang lalaki. Kung mamatay si Chen Xiaoye, ako ang unang magmamana. Kahit pa mailigtas siya, parang patay na rin siyang nabubuhay. Sa negosyong ito ng pirma, panalo ako kahit saan tingnan. Makakakuha pa ako ng magandang reputasyon bilang biyanang mabait. Gamutin. Dalian nyo. Natatakot ako sa chismis ng kapitbahay kung hindi ako magpapagamot sa kanya. Tutulungan nila akong durugin ang kabit at ibain ang pamilya Chen. Chen Xiaoye, buksan mo ng mabuti ang mga mata mo. Nagsisimula pa lang ang palabas. Doktor, kamusta ang asawa ko? Hindi ko kayang mawala siya. Nakikiusap ako sa'yo, pagalingin mo siya, pakiusap. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Ang hirap naman ng pinagdaanan ni Tukyuyo. Nagpalaki ng kabit ang asawa. Siya ang nagtatrabaho sa pagkatay ng baboy. Ngayon kailangan pa niyang gumastos para iligtas ang lalaking ito na taksil. Kung ako ang nasa kalagayan niya, binitawan ko na ang oxygen tank niya. Kanina, yung pamilya niya, lumuhod para pilitin siyang pumirma. Sino ba ang makakatiis ng ganun? Ate Kyuyu, huwag mong pilitin ang sarili mo ng sobra. Sabihin mo lang sa amin kung may problema ka. Tutulungan ka namin. To Kyuyu. Si Chen, paralitado na siya. Magamot ang stroke niya. Kailangan siyang dalhin sa pinakamagandang ospital sa lungsod. Maganda ang mga pasilidad doon. Malaki pa rin ang sansa na gumaling siya. Pero wala akong pera. Naubos lahat sa pagpapalamon niya sa kabit. Siguro magkatay ako ng mas maraming baboy, mag-ipon ako. Tapos saka ko siya ipapadala. Tukyuyuy, isang baboy para sa akin. Tukyuyu. Ito ang down payment. Isali mo rin ako. Mag-ipon ka muna. Gagawa ako ng medical certificate para sa discharge mo at ilang bote ng gamot. Perang-pera. Mahal. 10 taon na tayong mag-asawa, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ako mismo ang mag-aalaga sa iyo mula ngayon. Napakabuting asawa ni Tukyuyu. Chen Xiaoye. Pag uwi mo, doon ka na lang mamamatay. Tulong-tulong tayo, halika. Chen Xiaoye, sa harap ng lahat. Ipinagmamalaki mo ang kabit mong si Baiksi Ulan. Pinahiya mo ako sa buong barangay. Naalala mo ba na darating ang araw na ito? Mabuti nga at lumpo ka. Dito ka lang humiga. Panoorin mo kung paano ko isa-isa. Singilin ang lahat ng utang mo sa akin, kasama ang tubo. Nga pala, kukunin ko muna ang pera mo sa alipay. Para hindi nagastusin ulit ni Baiksi Ulan. Ako. Nakita mo na ba? Matagumpay ang paglipat ng pera. Ang 1.8 milyong piso na yan, pera ng aming pamilya mula sa demolisyon. Dapat na itong ibalik. Pagdating sa anak, noong mga araw na iyon, pinilit ko ring magkaanak. Para magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Chen, sumailalim ako. Sa 10 beses na dili. Naubos ang pera, napakaraming hirap ang dinanas. Pero wala man lang akong narinig na pag-aalala.
Buntis ako pero nagtrabaho pa rin, nagluto't nagkatay. Naglingkod sa buong pamilya niya, araw-araw, walang tigil. Nang pumutok ang panubigan ko, naglalaba pa ako para sa kanila. Sige, lumalabas na ang ulo. Anak, bakit hindi humihinga? Dali, dalhin sa emergency room. Hindi na iligtas ang bata. Patay ang isinilang. Malas! Paggising mo, uwi ka agad at magluto. Naghihintay si nanay. Hoy, Siulan. Lilipat ka. Sige, may oras ako. Sakto, may handa akong malaking regalo para sa'yo. Hintayin mo ako. Noon, akala ko talaga malas lang ang buhay ko. Akala ko kasalanan ko sa pamilya Chen. Pero ngayon, nakikita ko na. Napakatanga ko pala. Dahil bulok ka na. Dapat itapon ka na. Pero ang hindi ko pwedeng itapon ay ang bahay na akin. At ang 100 ektaryang lupa. Sa akin talaga ang mga iyon. Tukiyo. Walang hiya ka. Na-stroke na ang anak ko. Hindi mo pa inilipat ng ospital. Gusto mo ba siyang patayin? Totoo yun. Kuya ko ang pinakamayaman sa baryo. Milyon-milyon ang kayamanan niya. Gusto mo lang talagang mamulot ng aming kabuhayan. Ha! Mga inang to, sa pagkatay ko ng baboy na buhay ng ilang taon. Tumaba ng gusto, tapos ngayon, ako pa ang mamumulot ng kabuhayan? Ang milyon-milyong kayamanan na yon galing sa pamilya ko. Indignasyon sa demolisyon, dala-dala kong doon. Si Chen Xiaoyi, pera ko ang ginamit pang alaga sa karida. Kayo ang kumubra ng bahay at lupa ko. Ang tunay na mamumulot ng kabuhayan. Ay kayo, mamulot ng kabuhayan. Hindi pa nga ako nagsasalita tungkol sa pagmumulot niyo ng kabuhayan. Lahat ng pera ng anak mo napunta sa babaeng yon. Kahit ang mamahaling gamot na iniinom niya. Sa pagkatay ko ng baboy galing. 200. Hindi pa nga ako humihingi sa inyo. Akakwento mo. Ang yaman-yaman ng anak ko. Paano mapupunta lahat sa iba? Ha? Ikaw ang nagsisinungaling para lang maangkin lahat. Ito ang mga nakuha ni Baiksi Ulan sa iyong anak. Sa loob ng 2 taon, mamahaling bag, gintong pulseras. At isang maliit na bahay sa bayan. Lahat-lahat, 2,300,000. Lahat ng pera ng pamilya Chen napunta sa babaeng iyan. Kasuklam-suklam. Ang babaeng ito. Sinipsip niya hanggang buto ang pera ng anak ko. Halika, hahanapin natin ang putang iyan. Papaluin natin hanggang maibulalas niya lahat ng kera. Ayoko. Ikaw na lang ang pumunta. Binigay na nga ng kuya mo sa iba. Ano pa ang mapapala ko? Walang hiya ka. Pera ng kuya mo yon para sa pagpapagamot niya. Ayoko pa rin kung ginastos na ng kuya mo. Sa babaeng iyan, siya na ang bahala. Heis. Mahal sa bayan na bilang ng Baiksi Ulan. Sa bayan. 80,000 iyon. Pag-aari naming 2 iyon. Kunin mo ang titulo. Hati tayo. Tama na, Nay. Ang babaeng iyan. Nangahas gumastos ng pera ng kuya ko. Hahanapin ko siya ngayon din. Kukunin ko lahat hanggang sentimo. Kung hindi niya ibibigay, hindi ako titigil. Halatang pera lang ang habol, nagkukunwari pang nagtatanggol. Sige, gagamitin ko ang mga kamay mong ito para gibain ang kabit. Ang sarap panoorin ang paghahampasan ng mga ito. Babaeng ito, nangahas gumastos ng pera ng kuya ko. Ngayon, lulustayin kita. Hanggang wala ka nang matira kahit sa lawal. Ako ang nag-ipon ng lahat ng ito. Tugiwe, huwag kang mangarap na hati tayo. Impossible. Ano ang ginagawa ninyo? Bahay ko ito. Nananakawan ninyo ako. Bahay mo. Bahay na pinambili ng pera ng anak ko. Ang kapal na mukha mong sabihing bahay mo. Isuka mo ang kinain mong pera. Si Baiksi Ulan pala ito. Ay, akala mo'y mayaman, palaging may gintokyas. Perang pang-alila pala ang ginagamit. Karapat dapat kang maging kabit. Nanggagansong babae. Narito na ang parusa mo. Heto na. Nasa pangalan ng kuya at ate ko. Sa pamilya Chen talaga ang bahay na ito. Binigay ito sa akin ni Xiaoyi. Anong karapatan mong kunin? Tatawag ako ng pulis.
Tumawag ka. Gusto ko ring itanong sa pulis. Isang kabit, inaangkin ang ari-arian ng kunay na asawa. Pekpek bangko ba yan? Ika ang mabubulok sa kulungan. Nauto kayong lahat niya. Nasa pangalan niya ang titulo ng lupa ngayon. Ang mga ninakaw ninyo sa akin, ayon sa batas, sa kanya na ang pagmamayari ngayon, kayong lahat. Ginamit lang kayong baril niya. At ikaw. Pinapunta mo kami para magnakaw para sa'yo. Tukyuyu, niloko mo kami. Ginamit ko lang kayong baril. Kayo niyo lang naisip. Bilas, akala mo ba pinatawag kita? Dahil lang sa pera. Para sa'yo ang lahat ng ginawa ko. Ano ibig mong sabihin? Akala mo kasi Ulan? Ay pangalawang babae lang ng kuya mo. Noong Biyernes, buong gabi hindi umuwi ang asawa mo. Hulaan mo kung sino ang kasama niya. Kumuha siya ng abogado para sa diborsyo. Di inaasahang nakita ko ang bayaw ko, yakap-yakap si Baiksi Ulan. Kinuhaan ko ng litrato para lang may panlaban. At ngayon, nagamit na agad. Di ko lang alam kung standard room o queen size bed ang kinuha nila. Ano sa palagay mo? Engkantada ka. Di lang kuya ko ang ginagago mo. Pati asawa ko rin. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Malanding hayop ka. Pati anak ko ginagago mo. Ngayon lang, papatayin talaga kita. Ano silbi ng paghahampas sa kabit? Dapat malaman ng buong bayan kung anong klaseng hayop si Baiksi Ulan. Tingnan mo, Aling Li. Yung kasama ni Baiksi Ulan sa hotel. Parang si Mang Zhao yun, di ba? Yung hayop na yon, sabi niya sa akin, pupunta siya sa lungsod para mag-stalk. Di ko akalaing, pumupunta pala siya para makipagkita sa demonyong to. Aling Wang. Tingnan mo, sino to? Di ba't asawa ko yan? Si Mang Zhao. Baiksi Ulan, demonyong babae ka. Pati itong matandang kalbaryo kong 50 taong gulang, ginagago mo. Sampalin niyo. Ang nag-aaway na tagak at talaba, ang mangingisda ang kumita. Habang tinitingnan ko ang mukha ng batang iyon, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Basta pakiramdam ko lang. Sa pagitan ng mga kilay at mata, may pamilyar na dating. Bakit hindi humihinga ang batang ito? Dalhin agad sa emergency room. Hindi na iligtas ang bata. Patay na isinilang. Malas? Itong batang ito, kaya. Kailangan kong malaman ang tunay na pinagmulan ng batang ito. Yuyu, bakit ka nandito? Dr. Lai. Pwede bang humingi ng tulong para sa isang paternity test report? Ang pinagmulan ng bata. Gusto kong malaman. Makukuha ang resulta pagkatapos ng 3 araw. Hoy, Ate Wang. Tulungan mo akong imbestigahan ang record ng bata. Ang record kung ano ang nangyari sa kanya. Salamat. Kung ang batang ito ay talagang akin. Chen Shaoyi, ninakaw mo ang anak ko para alagaan ng kabit mo. Sa utang na ito, ibubuwis mo ang buhay mo. Baiksi Ulan, nakatira ka ng libre sa bahay ko. Gusto mong makaalis ng buong buo. Panaginip lang yan. Sinadya kong humanap ng bumibili na maisi at sobrang kalinisan. Presyo. Walang problema. Isang kondisyon lang, itong kabit. Itapon mo palabas na parang basura. Yung tukyuyu na yon, ilang araw lang naman nagagulo dito sa bahay. Pero ako pa rin ang nakatira dito ngayon, di ba? Siya, magaling lang magsalita. Pero sa totoo lang, wala naman siyang magagawa sa akin. Ano nang ginagawa niyo?
Inatasan ako ng may-ari, nabenta na ang bahay na to. 3 minuto, umalis ka na rito. Gago ka. Binili ito ng asawa ko para sa kin. Tahimik naman akong nakatira dito. Yung titulo. Kinuhanan na ni Tukyuye ang titulo. Ikaw na kabit, lumayas ka na rito. Ay, kabit pala. Kadiri. Kadiri. Amoy na amoy ang pabango mo. Dumi-dumi ka. Lahat ng bahay tumarumi na. Layas ka na rito. Baliw ka ba? Bahay ko to. Bahay mo? Anong bahay mo? Kabiting walang hiya. Mukha kang pera. Alam mo, narito ako para mag-disinfect. Ikaw ang dapat na. Itapon na basura. Itapon na yan. Itapon. Tukyuye, mamatay kang masama. Pumasok na ang 800,000 pesos sa account. Malinis na ang 800,000 pesos. Yung kabit. Sa kalsada na matulog. Kadiri. Kadiri. Lumayas ka na riyan, marumi. Huwag mong dudumihan ang pintuan ko. Anong klaseng tao ka? Kung hindi ka alis, tatawag ako ng pulis para dakpin ka. Dahil kabit ang nakatira dito, kailangan kong mag-hire ng profesyon na kumpanya para mag-disinfect. Nakakasuka. Ikaw. Napalayas si Baitsiulan. Serves you right. Ganyan ang kapalaran ng mga kabit. Pwe. Mahal. Heto, nakita mo? Yung bahay na tinitirhan mo at ng kabit mo, naibenta ko na. Yung pera. Siyempre, akin na lahat. Wala ka namang magagawa, lumpo ka na. Kahit may pera ka, hindi mo magagastos, di ba? Yung nanay at kapatid mo. Siyempre, wala silang makukuha kahit piso. Sabi nila, inuubos ko raw lahat. Tama. Inuubos ko nga lahat. Nay, Tukyuye ang babaeng ahas na yun. Pinalayas niya ako. Wala na akong matutuluyan ngayon. Wala na. Anong iyakan dyan? Ikaw na ang babaeng landi. Nandito ka pa. Hoy, anong silbi ng pag-aaway mo sa kanya? Nasa bulsa na ni Tukyuye lahat ng pera ngayon. Dapat magtulungan tayo para mabawi natin yon. Naalala ko, may titulo ng lupa ang kapatid mo. 100 ektarya yon, napakalaking halaga. Nay, ibig mong sabihin. Kung makuha natin ang titulo, ibenta natin, sapat na yon habang buhay. Ikaw ang magnakaw. Pagkatapos, bigyan kita ng 20%. Kapag nakuha ko ang titulo, aalis na ako. Bakit ko pa kayo paghahatyan? Ako na ang sasarili sa lahat. Nabuwisit na ang biyenan at hipag, nagkaisa na naman sila ng kabit. Akala ba nila hindi ko alam ang mga kalokohan nila? Pero hayaan natin sila. Mas masaya ang palabas kapag ganito. Mahal, itong titulo ng lupa, itinatago ko sa ilalim ng puwit mo. Ito ang magpapagaling sa'yo kapag naibenta. Hawakan mo ng mahigpit. Huwag mo hahayaang manakaw ito ng sinuman, ha? Pinalaya si Baitsiulan. Tiyak na nakangarap yan sa titulong yon. Kapag nakita niyang nandito, siguradong darating siya. Ay, ang init. Bibili muna ako ng prutas sa palengke. Hindi ko na isasara ang pinto. Wala namang mahalaga sa loob. Mga kapitbahay, mga kababayan, kailangan ninyo akong tulungan. Pumasok si Baitsiulan sa bahay ko. Kahit ang asawa kong gulay na, gustong agawin pa sa akin. Anong nangyari ng QU? Si Baitsiulan na yon, ang babaeng haliparot. Nang ako'y nasa palengke, pumasok siya sa bahay ko, kasama ang asawa ko. Hindi, te. Paralitiko na ang asawa mo, te. Kaya pa ba nun? Totoo o hindi, puntahan na lang natin para malaman. Huwag kang matakot ng QU. Kung totoo yun, papakitaan natin siya. Halika, hanapin natin siya. Huwag kang matakot, Yuyu. Ako ang bahala sa'yo. Ngayon na, Halika na, halika na. hanapin natin siya.
Nanay, ang tanga-tangang baisyulan na yon, pumasok na. Pag nakakuha na siya ng kitulo sa loob, kukunin natin sa daan. Tapos agawin natin ang kitulo, yung 100 ektaryang lupain. Sa atin na yon, hayaan muna siyang maging biktima. Kahit malaman man ni Tukuyu, si baisyulan pa rin ang kanyang kakalabanin. Wala tayong kinalaman dyan. Pag nasa atin na ang titulo, ibebenta natin at tatakas tayo. Sino ang makakahanap sa atin? Ara, hanapin natin itong baisyulan na to. Nanay, paano kung mahuli si baisyulan? Ano ang gagawin natin? Hulihin man siya, hayaan mo silang mag-away-away. Sakto, samantalahin natin para makapasok tayo ng palihim at nakawin ang titulo. Nasaan ang titulo? Bike si Ulan. Nababaliw ka na ba? Lumpo na ang asawa ko, hindi mo pa siya tinitigilan. Hindi ako. Wala akong ginagawa. Wala. Bakit mo hinubaran ang asawa ko? At nagkukuskus balungus ka pa sa bahay namin. Grabe na ang mundo. Nakakapang-ahas na ang kabit. Sa tunay na may bahay. Lintek na demonyong malibog ka. Kahit lumpo, ginagago mo pa. Mas mapili pa ang mga asong babae sa baryo kaysa sayo. Putang inang babaeng malandi kang hayop ka. Kung hindi kita papaluin hanggang magdumi, hindi ako apelidong Wang. Suntukin mo siya. Seg! Suntukin mo. Seg! Seg! Bago ako umalis, sinadya kong hubaran. Ang gamit ni Chen Xiaoyi. Para mahuli ko siyang nakahubad. Bike si Ulan. Tawag dyan, nakakagat ng dilim, hindi ka makapagsalita. Akala ng biyanan at hipag ko, mag-aaway kami at sila ang makikinabang. Ha! Hindi ko sila pagbibigyan. Sasabay na rin sila sa gulo para makaganti na rin ako. Ay, di ba yon ang biyenan at hipag ko? Abala ho. Huwag nyo silang palabasin. Nanay, tao pa ba kayo? Ako ang nagpapatay at nag-aalaga ng baboy para sa inyo. Tumutulong ka pa sa kabit para sirain ang asawa ko. Mga kapitbahay, kayo na ang humatol. Matanda ka na't lahat, ang anak mo'y naglalandi sa labas. Nandito ang asawa niya, nag-aalaga sa kanya, tapos ikaw ang mag-iingay. Walang hiya. Nga, nakatulog na si Baisyulan sa asawa mo, kasabwat mo pa siya. Napakawalang hiya mo. Halika't sama-sama nating bagbugin. Patayin natin siya. Mga kapitbahay. Mga kapitbahay. Mga kapitbahay. Ano na naman? Mga kapitbahay, may isa pa akong bagay na nais kong hingin ang tulong ninyo. Sister Q, ano yon? Tutulungan ka namin. Ang asawa kong si Chen Xiaoyi. Sabi ng doktor, malubha ang sakit niya. Kailangan ng imported na gamot. 20 piso bawat iniksyon. Nais kong ipagbili ang aming bukid. At ang lupa. Para ipabayad sa pagpapagamot ng asawa ko. Huwag mong ipagbili. Mga kapitbahay, ang lupang yon ay pag-aari ng pamilya Chen. Ginugulo niya lang para maagaw ang pera. Ano ba ang problema mo? Kung hindi dahil sa iyong manugang na nag-alaga sa anak mo, patay na sana siya. Sister Q, mabuting babae ka. Bilhin ko na ang lupa mo. At lukhay bawat ektarya ang alok ko. 32. 32 ang alok ko. Matanda nga lang kwenta. Si Kiwi ay nagbebenta ng lupa para iligtas ang anak mo. Hinahadlangan mo pa. Kung magkapatuloy ka, tahiyan ko ang bibig mo. Mabuti. Mga kapitbahay. 30,000 bawat ektarya ang basehan natin, patas at makatarungan. Unang magparehistro, unang makakakuha. Magkita tayo pagkatapos ng 3 araw. Sa ilalim ng malaking puno sa entrada ng banyo. Magpaparehistro ako. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Maipigilan ba ng pamilya Chen? Buong baryo ay nasa tabi ko. Talagang ibebenta ko na ang lupang ito. Chen Xiaoyi. Panoorin ninyo kung paano ko wawasakin ang pamilya Chen.
Ipinagbili ko ang bahay at 100 ektarya ng lupa sa mga kabarangay namin. Malaking tipid sa komisyon. Alam kong hindi papayag ang biyanan ko basta-basta na ipagbili ko ang lupa. Kaya sinadya kong sa puno sa may entrada ng baryo gawin. Para tulungan ako ng buong baryo na magbenta. Huwag pipirma. Lupa ito ng pamilya Chen, wala siyang karapatang magbenta. Tukyuyu, masamang babae ka. Talagang gusto mong patayin ang pamilya Chen, ano? Mga kabarangay, makinig kayo. Ang bahay at lupa na ito ay kay Kuya Xiaoye dapat. Ngayong lumpo na si Kuya Xiaoye. Gusto niyang ipagbili ng palihim. Hindi ba ito paloloko? Inay, hipag. Baik si Ulan. Hawakan ninyo ang inyong konsensya at sabihin. Ngayong nakaratay si Xiaoye. Sino ang nagpupuyat at nagpapakahirap para ipagamot siya? Kayo. Kayo, bukod sa pambabasto sa akin. Paghaharang at pagpipilit sa akin, ano pa ang nagawa ninyo? Ito ang resibo ng paggamot ni Xiaoye. Mahigit 20,000 ang nagastos, lahat ay inutang. Yung mahigit 5 milyong piso mula sa demolisyon. Naubos na niya at ng kabit niya. Natitira na lang ang 100 ektarya at bahay na ito. Kung hindi ko ito ipagbibili, saan ako kukuha ng pambayad sa gamot niya? Ngayong hinahadlangan ninyo ako. Gusto ba ninyong maagang mamatay si Xiaoye? Para makakuha kayo agad ng mana? Wala na ba kayong konsensya? Si Tukyuyu, ibibenta ng bahay at lupa para lang sa asawa niya. Kahit ang tahanan at lupain ay handa niyang ipagpalit. Tapos kayo, gusto niyo pa makilatong? Mga hayop pa kayo? Ikaw, ang kabit, may mukha ka pang humarang. Nung inubos mo ang pera nila, bakit di mo naisip to? Isuka mo agad ang pera. Ama, mabuti nga naibenta ang lupa. Ako ang bumili, gusto ko. Ikaw. Tandang-tanda, kung magulo ka pa, ipapulis kita. Inagaw mo pa ang ari-arian na manugang. Ikaw ay basta. Hoy, paano ka nagsasalita? Mga kapitbahay, nakikita niyo ba? 10 taon na akong asawa ng pamilyang Chen. Nagtrabaho ako bilang magkakatay, wala akong kinuhang sentimo sa kanila. Ngayon, nakaratay si Chen Xiaoye. Ipinagbibili ko ang lahat para sa gamot niya, sila pa ang humaharang. Ngayon, sa harap ng buong barangay. Ibebenta ko talaga ang bahay at lupa na to, ang pera. Lahat yon gagamitin para ipagamot si Chen Xiaoye. Kung may magsabi na ninanakaw ko ito, ipakita niyo ang ebidensya. Tama si Tukyuyu, suportado ka namin. Tama. Sino man ang manggulo, palalayasin namin dito. Layas. Tukyuyu, ang bahay at 100 ektarya. Kabuwang 4 na milyon at 500,000 piso. 50,000 sa cash, 4 na milyon sa transfer. Salamat sa inyo, mga kapitbahay. Kayong lahat ang nagligtas kay Chen Xiaoye. Magaling ka, Tukyuyu. Yan ang tunay na mabuting asawa. Mga walang utang na loob na pamilyang yan, dapat lang malaman nila to. Tama kayo. Sinadya kong itago. Ang bahay niyo. Lahat akin na. Ano, hindi kayo payag? Magreklamo kayo sa kapitan. Magpulis kayo. Tingnan natin kung may maniniwala sa inyo. Tukyuyu, ikaw. Huwag kang gagalaw. Ayos, Tukyuyu. Hintayin mo lang. Kukunin ko ang kapitan para maghiganti. Makita natin kung sino ang huling tatawa. 4,500,000. Dagdag pa ang 80,000 mula sa naibentang bahay. Ang 1,80,000 nagaling sa alipay ni Chen Xiaoye. At ang 10,000 pribadong ipon ko sa mga nakaraang taon. Ngayon, naubos ko na ang kabuhayan ng mga Chen. Panahon na para ilisanin si Chen Xiaoye ng walang dala. Tukyuyu. Lumabas na ang resulta ng ENA test. CJ. Si Chen Xiaoye pala gagawin yun. Niloko pa rin ako. Tukyuyu. Tinatawag ka ng kapitan para sa pampublikong pagpapatunay. Pampublikong pagpapatunay. Nireklamo ka ng biyenan at hipag mo sa barangay. Sinasabi nilang sinadya mong ibenta ang mga ari-arian. At hindi tinulungan si Chen Xiaoye na magpagamot. Namagitan ang kapitan. Pinapapunta ka raw agad. Ako ang nag-utos kay nanay na tawagin ang kapitan. Akala ko matagal pa silang lalapit, pero dito na agad. Mabuti. Ngayon, pagsasabayin natin ang lahat ng utang nila. Sa harap ng lahat, lalantarin ko ang kahihiyan ng pamilya ninyong mga Chen. Ay mga kababayan, halika't magbigay kayo ng hastisya. Ang anak kong lalaki, na-stroke at nakaratay sa kama. Si Tukyuyu na babaeng ahas, ipinagbili niya ang ari-arian, at hindi pa ipinagamot ang anak ko. Ang perang yan, kailangang ibigay sa apo ko, ibig sabihin,
May anak na ang kapatid ko ngayon. Si Bai Siulan ang nanganak. Tukyuye, ikaw na babaeng di marunong mangitlog. Anong mukha ang ipapakita mo para hatiin ang pera ng pamilya Chen? 8Q. Asawa ka nga ni Kuya Xiaoye, pero di ka makapag-anak. Kailangan mong magbigay ng sustento. To Q tinatawag ka namin para mabigyan ka ng hustisya ng lahat. May sasabihin ka ba sa mga paratang nila? Magbibigay ng pera. CJ. Pero bago yon, ipapakita ko muna sa buong barangay kung sino talaga ang may utang. Dahil kayo mismo nagsabi na di ako makapag-anak para mapatunayan ang aking kalinisan. Hindi ko na kayo matatakpan, Pamilya Chen. 10 taon kaming kasal. Ang dahilan kung bakit di ako nagkaanak ay dahil ang asawa kong si Chen Xiaoyi ay walang silbi. Ha, si Xiaoyi ay walang silbi. Kataantaduhan. Paanong magiging walang silbi ang anak ko? Huwag kang magbintang ng ganyan. Buti na lang nang ipatest ko ang fiti kay Dr. Lee. Pinakuha ko rin sa kanya ang sperm analysis report ni Chen Xiaoyi. Tingnan ninyong lahat. Ng damot ni Chen Xiaoyi. May mild oligospermia siya. Ang sansa niyang Makabuntis ng babae ay wala pang 10%. 10 taon akong napunta sa pamilya Chen. 10 taon. si Chen Xiaoyi rin pala, di makapag-anak. Ni minsan, di ko siya inisip na mababa. Pero ngayon, sila pa ng pamilya Chen ang nagbaliktad, tinawag akong babaeng di marunong mangitlog, pinapaalis ako. Kapitan, hindi ko alam kung magkano. Ang ibinigay sa'yo ng biyanan ko para ako. Ang isang taong tulad ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng katarungan gayon. Magbibitay na lang ako sa punong ito. Ikaw, Kapitan, tumanggap ka ba ng lagay? Kawawa naman si Atkyuyu. Sinasabayan mo pa ang biyenan niya sa pang-api. Ako, nagbibigay lang naman ako ng patas na hatol. Pangunguna ng katarungan? Anong klaseng katarungan yan? Malinaw na si Chen Shui ang bao. Sisihin mo si Kyuyu, di mo man lang inimbestigahan. Diretso kang nagharing. Kahit na mahina ang semilya ng anak ko, hindi naman patunay yan na ang anak ni Tsiulan Ay hindi sa kanya. Si Bai Siulan, natural na madaling mabuntis ang katawan. Di tulad mo, araw-araw na pumapatay ng baboy. Mamamatay tao ka. Gaganti ang langit sa'yo. Sumpain ka. Basta ang batang to ay anak ng anak ko. Tukyuye, dapat kang magbayad. Yan ang tama. 9 na buwan kong dinadala. Ang hirap na dinanas ko. Mula nang isilang ang batang to, ang pagkain, damit, lahat. Galing sa pawis at dugo ko. Lahi ng mga Chen ang batang to. At Kyuye, ikaw ang tunay na manugang ng mga Chen. Di ba dapat ikaw ang magbabayad ng sustento? Mukhang talagang kukunin nila ang pera. Ang batang yan na lang ang kanilang natitirang panghugot. Kung ganon, sundan ko na lang ang agos. Itimbang natin. CJ, magkano ang gusto mo? Ito, ang unang hiling. Gatas. Imported ang gatas ng bata. I-480 bawat lata. 4 na lata isang buwan. 8 buwan, 15,300. Pangalawa, diaper. 8 piraso isang araw. 3 piso't 50 bawat piraso. 8 buwan, I6,700. At ang mga damit at sapatos. 2 set isang buwan, I200 bawat set. 8 buwan, I3,000. At ang bayad sa yaya. Ako ang laging nag-aalaga. I100,000 ang hihingin ko. Di naman labis yun, di ba? At ang sustansya. At ang panganganak na walang sahod at pinsalang emosyonal. Ay naku, ako, isang inang walang asawa. Pinagsismismisan ako ng lahat. Nawasak ang pangalan ko. Di ba dapat bayaran din yon? Babaan ko na. Isang huling presyo, 1 milyon. Deal. 1 milyon? Sige, 1 milyon. Bibigyan kita, pero Kung gusto mong maglabas ako ng pera, kailangan mong palitan ng SCD report ng bata. anak, yung paternity test report, di ba? Panoorin ninyong lahat. Ito si Chen Shui. At ang paternity test report ng bata. 79%, 70%, tunay na ama. Ang batang ito ay tunay na lahi ng pamilya Chen. Nakita nyo na lahat, di ba? Tukyuyu. Anong masasabi mo ngayon? Bayaran mo na. Tama, 1 milyon, walang bawas. Ang hinihingi kong paternity report. Ay hindi kay Chen Xiaoyi, kundi sa kanya.
Ano bang ibig mong sabihin? Ako ang nanganak sa bata. Alam ko kung sino ang ama. 10 buwan kong dinadala ang batang ito. Ano bang problema? Kung magpapakilala na sa angkan, dapat malinaw ang lahat ng usapan. Kunin mo ang paternity report ngayon din at agad-agad. Ililipat ko ang pera. Nga, Baitsiulan. Nandito na tayo, isang report lang naman yan. Hindi maliit ang 1 milyon, makatarungan lang na patunayan. Tama. Kung ganyan katakot, baka naman. Hinablot mo lang ang bata sa iba. Kunin mo na ang paternity report. Huwag mong hayaang mawala ang 1 milyon. Ako. Siyempre, hindi niya maipakita ang paternity report. Kung ayaw gawin ni Baitsiulan, ako na ang gagawa. Tingnan ninyo. Ano ang nakasulat dito? Ikaw ang tunay na ina ng bata. Ayon sa eksaminasyon, si Tukyuy ang biyolohikal na ina ng bata, na patunayang ina at anak. Ito, Impossible. Impossible yan. Tukyu. Suklam na babae ka. Nagdaya ka. Nagdaya ako. Huwag siya na nakasulat ng habon easily. Sa lungsod, may puting papel, itim na tinta at ulang selyo. Hindi ka naniniwala. Pwede tayong magpa-examine sa lungsod. Ako ang magbabayad. Baitsiulan. Hindi mo ba sinabi sa akin na anak mo itong batang ito? Bakit ngayon, anak na pala ng hipag ko? Ako. Mukhang ang tanging lahi ng pamilya Chen ay galing pa rin sa akin, si Tukyuyu. At wala akong pakialam kung mahiya ka, sasabihin ko sa iyo. Ako si Tukyuyu, nag-aalaga at pumapatay ng baboy. Ganito ang katawan ko, madaling magdalang tao. Danas ko na ang hirap ng 10 beses na ang sakit ng pagkuha ng itlog. Danas ko na ang hirap ng 10 buwang pagbubuntis. Akala ko ba, para sa iba pala ang pinaghirapan ko. Kinuhang lihim ni Chen Shaohui ang bata, sinabing patay ang sanggol. At ibinigay kay Baitsiulan para alagaan. Ang pag-agaw sa anak ko. Ipaghihiganti ko iyan. 10 taon akong nagtrabaho ng matapat sa pamilya Chen. Si Chen Shaohui, hindi lang siya walang utang na loob, ng babae pa siya. Samantalang mahina ako pagkatapos manganak, sinabi niyang patay ang sanggol. At ang anak kong pinaghirapan sa loob ng 10 buwan. Ibinigay niya sa karida niyang ito para alagaan. Ang buhay ko, napakasakit talaga. Hindi ako. Ano nang pinagsasabi mo? Hindi ganyan. Kayo. Makinig kayo, ipapaliwanag ko. Nay, kahit papaano, ako ang nag-alaga sa bata ng ilang taon. Ako, ano nang kinalaman ko diyan? Ikaw ang nagnakaw ng bata. Ano nang kinalaman ko? ayos ka, Baitsiulan. Ang anak na pinaghirapan ni Kyuyu sa loob ng 10 buwan. Kinuha mo. May konsensya ka pa ba? Ganoon na lang. Magnanakaw ka ng anak ng iba. At nanghihingi ka pa ng 1 milyon. Walang hiya ka. Kapitan, kailangan mo akong tulungan. Hindi ko alam kung paano ibigay ang buwan para mapilitan kang gawin ito at ako'y pahirapan. Ano, nakuha mo na ang pera tapos itatanggi mo na? Ikaw, anong sinasabi mo? Kailan ako tumanggap ng pabor sa kanila? Ako ay nagbibigay lang ng makatarungang hatol. Makatarungang hatol. Eh bakit palagi sa bahay mo ang biyanan ko? Nandoon hanggang hating gabi. Yan ba ang makatarungang hatol? Ay naku, ang init ng sismis. Tignan mo, bagay na bagay sila. Maniwala ka ba? Kaya pala ganun kaaktibo si Kapitan sa pagtatanggol sa pamilya Chen. Dati na palang magkasintahan. Mga walang hiya. Kayong dalawa, magkasama ang edad. Wala na ba kayong kahihiyan? Kaya pala todo siyang nagtatanggol kay Baitsiulan na kabit. Siya pala ay isang kalapating mababa ang lipad ng akit sa kapitan. Sampalin niyo siya. Anak. Uwi na tayo ni Mama. Naibenta na ang bahay at lupa, milyon-milyon na ang nasa bangko. Dapat kong pagpahingahin ang sarili ko at ang anak ko. Tukyuyu. Mga kamay ng manlalanseta. Pwede ring magsuot ng hikaw na jade. Chen Shaohui, pagbalik ko. Papapirmahin kita sa kasulatan ng diborsyo, tapos na ang lahat sa team. Ikaw, gumaling ka na sa pagkaparalitiko. Salamat sa pag-aalaga mo, mahal. Pero,
Ano tong kasunduan sa diborsyo? Ano to? QU. 10 taon na tayong mag-asawa. Ako ang mali noon, gago ako. Naiintindihan ko na ang pagkakamali ko. Dahil sa bata. Tayo na lang ang magiging pamilya. Magkasama tayong tatlo. Yung usapang diborsyo, huwag na nating pag-usapan pa. Ikaw isang babae. Ang nag-alaga sa akin ng mahabang panahon. Araw-araw nasa labas, nasa init at ulan, nagkakatay ng baboy. Sa totoo lang, nasasaktan ako kapag naalala ko yon. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, baka pwede, ikaw na lang ang mag-alaga sa bata sa bahay. Maliit pa ang baby, hindi pwedeng wala ang nanay. Yung pork stall, ako na ang bahala. Gumaling na naman ako. Nga, QU. Tingnan mo, gaano ka kamahal ni Xiaoye. Siya ang magtatrabaho, ikaw magkapahinga sa bahay. Ang gandang lalaki, bihira ang katulad niya. Nga de, nagbago na ang kuya mo. Pumayag ka na. Pumayag ka na. Nga, at QU. Seryoso si Kuya Xiaoye. Gusto niyang ayusin ang buhay ninyo. Pupunitin ang kasunduan sa diborsyo. Ako ang mag-aalaga sa bata sa bahay. At gusto pang agawin ang pork stall ko. Yung bahay at lupa na ibenta ko na. Hindi na nila maaagaw. Kaya ang negosyong ito na lang ang tinututukan nila. Ang galing ng plano ng pamilya Chen. QU, mula ngayon, ako na ang bahala. Sa inyo ni baby. Tama ka, mahirap talaga ang 10 taong ito para sa akin. CJ, gawin natin ang gusto mo. Ako na ang mag-aalaga ng bata, ang pork stall. Ay, ipapasa ko na sa'yo. Ayon, yan ang totoong manugang na gusto ko. Dapat noon pa ginawa yan. Ha ha ha. Sabi ko na nga ba, si Tukyu na yun. Utak karinderya, 3 salita lang ayos na. Pagising ng kuya mo, anong magagawa niya? Ikaw na ang aasahan namin mula ngayon. Huwag kang mag-alala, mahal, ang pork stall ay ipagkakatiwala ko. Sisiguraduhin kong mas maayos ko itong patakbuhin. Kain at inom ka ng masarap, gumamit tayo ng magaganda. Ako ang bahala sa'yo, ako ang magpapakain sa'yo. Tama, QU, tingnan mo. Gaano ka nakamahal ni Xiaoye ngayon? Kalimutan na natin ang nakaan, ha? Ang plano ko talaga, pirmahan ang divorce papers, kunin ang pera at umalis. Tapos na ang lahat sa kanila. Pero ito sila. Sinubukan pang agawin ang tanging pinagkakakitaan ko, ang pork stall. CJ, kung gusto ninyong i-push ako sa gilid, sasabayan ko kayo. Hoy, Kuya Leopardo. Gusto kong i-mortgage ang pork stall ko. Chen Xiaoye, gusto mo ang stall ko, di ba? CJ, kunin mo rin ang utang na kasama nito. Ay, et you. Nandiyan ka na. Nasa loob si Kuya Leopardo, naghihintay. Si Kuya Leopardo ang kilalang tambay sa baryo. Noong hinahabol siya at nasugatan, ako ang nagligtas sa kanya. Pagkalipas ng maraming taon, hindi pa niya nakakalimutan ang utang na loob. At Yui, nandito ka na. Eka, opo ka, opo. Akyang, magtimpla ka ng tsa. Yung 3,000 piso. Pera 1 onsa. Bilisan mo. O, opo ka, opo. Narito ako ngayon para sa isang bagay lang. Gusto kong mortgage sa'yo ang pork stall ko. At Yui, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung mga Chen ba? Nanggugulo na naman sa'yo? Bigyan mo lang ako ng senyas. Dadalhin ko ang mga tao, mamayang gabi, at babaliin ko ang mga binti niya. Ang gulo at dahas, panghuli yan. Ang gusto ko, si Chen Xiaoye. Ang lumuhod at magmakaawa sa harap ng lahat. Heto, ang titulo ng pwesto ng karning baboy. At ito ang kopya ng business permit. Gawa ka ng kontrata ng sangla. Gusto ko, mabaon sa utang ang pwestong ito. Pagka umaga, pag inako ni Chen Xiaoye ang pwestong ito, papuntahin mo ang mga maniningil. Ayos. Ang galing talaga. Ikaw talaga, at Yui. Ang talino mo. Haha. Pagkatapos, ilalapag ko itong kontrata. Sa harap niya, kontrata ng sangla. Kontrata. Pwede ko itong pirmahan, pero pagkatapos ng lahat, susunugin ko ito. Sa'yo pa rin ang pwesto. Kuya Leopardo, tinutulungan mo lang ako ng walang kapalit. At Yui, iniligtas mo ang buhay ko noon. Ang utang na loob na yon, tatandaan ko habang buhay. Ang problema mo, problema ko rin. Ganito na lang, kung talagang nahihiya ka. Pagkatapos mong gapiin ang mga walang utang na loob na pamilya Chen, treat mo na lang ako ng inuman. Mabuting kaibigan talaga si Kuya Leopardo.
Noon, sinagip ko lang siya ng hindi sinasadya. Naalala pa rin niya. Pero 10 taon ko inalagaan ang pamilya Chen. Pero gusto pa nilang higupin lahat ng dugo ko. Sa tulong ng paggatang ito ng sangla, ang makukuha ni Chen Xiaoyi ay isang mainit na patatas. Ngayon, oras na para umuwi't manood ng palabas. Oy, matandang Chen, ikaw pala? Nasaan si Tukyuyu? Naghintay kami rito ng buong umaga. Nakakadiri ka. Tukuyo dito, tukuyo doon. Hindi ikaw. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, ang pwestong ito ay sa pamilya Chen na. Ang tukuyo na sinasabi mo, nasa bahay lang. Naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga ng bata. Sa akin na kayo bumili ng karne. Mga tito tita, si Kuya Shaye na ang bagong may-ari rito. Suportahan niyo siya. Ano ba yan? Ang kapal ng mukha ng kabit. Nagbubulahan pa rito. Anong sinasabi mo? Pork belly, 40 piso bawat kilo. Ano? Kahapon, 18 lang kay Tukyuyu. Ngayon, 40 na. Ginto ba ang balat ng baboy mo? O ginto ang karne? Nagnanakaw ka na ba? Nababaliw ka na? Ano ngayon kung magnakaw? Kahapon. Ngayon, ang pwestong ito. Ay, kay Chen Xiaoyi na. Ay, mahal daw. Kung mahal, umalis kayo. Marami pa namang bibili. Mga dukha, kung wala kayong pambili, huwag kayong bumili. Ang pwestong ito ay sa anak ko na. Kahit ipakain niya sa aso, ang karne, hindi niya ibebenta sa murang halaga sa mga dukhang tulad ninyo. Bakit ka nang insulto? Bigyan mo ako ng isang piraso. 1/2 kilo, huwag kang kikilos. Ilapag mo, ilapag mo. 8/2 kilo, binibilang mo bilang 1/2. Kung hindi ka magbenta, huwag magbenta. Paano ka nagsasalita? Iano naman, kung may lakas ka, magsumbong ka. Tama, baka naman, pwede kayong humingi ng tulong kay At Kyuyu. Nga pala, yang Tukyuyu na yan, nasa bahay lang nag-aalaga ng bata. Hindi makalabas. Sasabihin ko sa'yo, kung ayaw mong bumili, huwag. Ang karne ko, kahit ipakain ko pa sa aso, hindi ko ipakakain sa inyo. Mga pulubing to. Mga asong yan. Kung hindi dahil sa kanin ni Kyuyu. Sariwang tinda. Sino ang makakagusto sa basura mong tinda na to? Hindi lang naman isa ang nagbibenta ng karne sa barangay natin. Ana, hindi na tayo bibili dito. Kapag nag-craft kayo ng karnen, babalik kayo at magmamakaawa. Tama. Mas magaling ang yabang, mas masakit ang bagsak. Yang tangang Tukyuyu na yan. 10 taong naghirap, pinaamoy ang karne sa buong barangay. Yung karne ng iba, hindi nila nasanay. Babalik at babalik din yan sa wakas. Gusto pa niyang makipag-agawan sa amin. Ang mga babae, hindi mabubuhay ng walang lalaki. Pagising ng kuya ko, wala na siyang magagawa. Kuya Xiaoyi. Kapag nakapag-ipon na, palalayasin natin ang babaeng pagod na yan. Ako na ang mag-aalaga ng bata rito. Ayos ba? Ayos! Pagkatapos mong lumipat dito, palalayasin na natin siya. Si Tukyuyu, kahit isang pusing, huwag niyang asahan na madadala. Dayuhan lang naman yan. Kung hindi siya marunong magkatay ng baboy, paano siya makakapasok sa pinto ng pamilya natin, mga Chen? Ngayon, wala nang silbi. Parang bola na lang, sipain palabas. Hahaha. Tumawa ka. Pagkatapos mong tumawa, iiyak ka na. Ano ba kayo? Lahat umalis diyan. Umalis nga kayo, sig. Wasakin na tong pwesto. Ay teka, Kuya Leopardo, bibili ka ba ng karne? Ipili ako ng pinakamaganda para sa'yo, libre. Libre raw niya sakin. Hahaha, libre hahaha. Kailangan ko ba ng libre mo? Sakin ang pwestong tu eh. Impossible. Kailan nangyari yon? Sino ang minumura mo? Kuya Leopardo, baka may pagkakamali, tingnan mo. Sa asawa ko ang pwestong ito ng baboy. Kung sa asawa ko, sakin na rin yun. Paano naging sa'yo to? Bulag ka ba? Tingnan mo ng mabuti kung ano ito. Impossible to. Kailan niya? Ngayon, ang pangalan ng pwestong ito ay Leopardo. Kung ayaw ninyong umalis dito. O kaya, Huwag kang maghasik ng gulo. Tatawag ako ng pulis. awagan mo. Ngayon din. Ang kontrata ko, legal to, may notaryo, may record ng pera. Tatawag ka pa ng pulis? Pagdating ng pulis, sila ang sasabihin. Illegal na ng agaw ng ari-arian. Sa kulungan ang bagsak ng anak mo. Hahaha. Kuya, ano na ang gagawin natin? Tawagan mo na si At. Agad.
Binabaan niya. Sinasadya niya yun, di ba, ma? Sinasadya niya talaga. Sagutin mo ang tawag, Tukyuyu. Kumaya. Kyuyu, naririnig mo ba ako? Hoy, sino to? Hoy Kyuyu, ako to. Nandito si Kuya Leopardo sa pwesto. Sabi niya sa kanya ang pwesto. Ano ba ang nangyari? Ah, yun ba? Di ba kayo ang pumilit sa akin noon na pumirma para sa operasyon? Naubos na ang pera, kinain ninyo ng kabit mo. Kung di isasangla ang pwesto, saan kukuha ng pambayad sa ospital? Ano? Nagpagaling ka na, tapos magkakaila ka na ngayon? Swerte niya, iniligtas siya, tapos ninakawan niya ng pwesto. Pwe, walang utang na loob. Ang kabit, ang yabang lang alam. Nakakahiya. Tutu, Kyuyu, pumunta ka muna rito. Ipaliwanag mo kay Kuya Leopardo, ikaw. Ano ang ipapaliwanag ko? Ikaw ang nagsabing magpapakain sa amin. Ikaw na ang bahala. Binabaan ko na. Sandali. napag-usapan na ba? Ang mahal ng oras ko ngayon. Mamaya, babayaan mo ang 500,000 na utang mo sa akin ngayon. Oh, Kuya Leopardo, bakit 500,000? Hindi ba 200,000 lang? 200,000 ang hiningi niyang pambayad. Pero kayong mga ito, ilang araw ng iligal na gumagamit ng aking ari-arian. Hindi ba dapat bayaran ang nawalan kita dahil sa pagkaantala? At ang multa sa paglabag sa kasunduan. At ang bayad sa pinsalang emosyonal. At ang bayad sa pagod namin magkakapatid. Hindi ba lahat yan pera? Isasama-sama na natin, pakyawan na 500,000. Bayaran mo. May iba pang paan. Idi, ipagkatiwala mo sa akin at sa mga kapatid ko ang dalawang ito. Ipagkatiwala mo sa amin ang dalawang babaeng ito. Pag nabayaan mo na ang utang mo, ibabalik ko sila sa'yo. Ama ba? Halika na, mga dalaga. Kuya Leopardo, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi namin dapat sinakop ang inyong gamit. Aalis na ako ngayon, pwede ba? Ganun lang? Magmano ka. Magmano ka hanggang sa ako mismo ang masabihan mong tama. Mabuti nga yan. Pinagmumura niya tayong mga dukha kanina. Tuloy. Ilan lang yan? Lakasan mo. Kapat dapat. Ate Tukyuyu, nandito na po kayo. Halika, bilis, opo. Kumuha ng upuan. Halika. At Tukuyu, Tinawag siyang 8 ni Kuya Leopardo. Tama ba ang pandinig ko? Tukuyu. Nagkunsa ba kayo ni Kuya Leopardo para lokohin ako? Lokohin ka. Hindi ba ikaw ang gustong-gustong agawin ang pwesto ko? Tinigilan kita, ayaw mong makinig. Nakita ng lahat ng kapitbahay. Ako ang gumastos para magamot si Chen Xiaoyi nang magkasakit siya. Ito ang pwestong pinaghirapan ko ng 10 taon, gabi-gabing nagtatrabaho. Ang bahay at lupa ay dala kong dote. Si Chen Xiaoyi naman, ginastos ang lahat sa kabit. Pagising mo, ninakaw mo ang aking mga gamit. Siya ang lumuluhod ngayon at nagmamakaawa. Siya ang nagpapahiya sa sarili. Tukyuyu, tinalikuran mo ang sarili mong pamilya. Nakipagsabwatan ka sa iba para sirain ang sarili mong kamag-anak. Tao ka pa ba? Sarili kong pamilya. Nag-alaga ako ng baboy, may pakiramdam pa sa akin ang mga hayop. Nag-alaga ako sa inyo. Sa isang grupo ng mga taong ito, puro kayo pagsipsip ng dugo ko. Mas masahol pa kayo sa hayop. Alam ko na. Tiyak na, nang nakaratay si Xiaoye. Nagsiping na kayo ni Kuya Leopardo, di ba? Candy, bakit ba niya ginagawa to para sa'yo? Aba, Tukuyu, ikaw pala. Ikaw at ang batang to, niloko niyo ako. Ninakaw niyo ang pwesto ko. Hintay ka lang. Isusumbong kita. Isusumbong kita sa pangaliwa. Isusumbong kita sa panloloko. Hinampas mo ko. Ikaw. Yang sampal na yan, para sa kahayupan mo. Ginagatasan mo ang asawa ko. At hinanakaw mo pa ang anak ko. Yang bruha kang. Yang sampal na yan. Para sa'yo yan, walang modo. Di mo pinagbawalan ang anak mong manloko. Tumutulong ka pa sa kabit. Anong karapatan mong hampasin ang nanay ko? Yang sampal na yan, para sa'yo, ingrato. Kinain mo ang aking pinaghirapan. Tapos ako pa ang sinisisi. Tukuyu, ikaw. Yang sampal na yan, para sa kawalang utang na loob mo. Chen Xiaoyi,
10 taon kitang pinalaki, pinagkakitaan ang pag-aalaga at pagkatay ng baboy. Nang magkasakit ka, isinangla ko ang pwesto para ipagamot ka. Ngayong gumaling ka na, ang unang-una mong ginawa ay agawin ang pwesto ko. Gusto mong ipahamak ako. Naku, Ate Kyuyu, kawawa ka naman. Grabe naman ang pang-api ng mga to. Pwe, mga ingratot kabit, kayo lang ang magaling. Di ba? Sinasabi pang si Kuya Leopardo ang bully. Kayong mga Chen ang tunay na bully. Sech, sampalin nyo. Papatayin kita. Yan ang dapat sa'yo. Nakakainis ka lang talaga. Chen Xiaoyi. Ngayon, ang kasunduan sa paghihiwalay na ito, pipirmahan mo man o hindi. Wala kang pagpipilian. Ikaw, lisanin ng walang dala. Mula ngayon, sa kalsada ka matulog, magpalimos ka ng pagkain. Wala na iyon sa akin. CJ. Pipirmahan ko. Kuya Leopardo, salamat sa pagod. Walang anuman. Kanselado na ang kontrata at ang pwesto, pulad na napagkasunduan, ay sa'yo pa rin. Lahat ng narito ngayon, makinig kayo. Mula ngayon, ang mga usapin ni Ate Yui ay usapin ko na rin. Narinig nyo ba? Narinig nyo ba? Tinatanong ko kayo. Opo, narinig na po. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo. Lisanin ng walang dala, lahat kayo ay kinasusuklaman. Yan ang dapat nakapalaran ninyo. Nakuha ko na ang kasunduan sa paghihiwalay para akong nakawala sa kulungan. Ang gaan-gaan ng pakiramdam. Nakaalis na ako sa mga gulo ng mga Chen. May bagong pag-asa na. Kaagad kong pinalawak ang tindahan, nagdagdag ng ilang pwesto ng karne. Kumuha pa ng ilang katulong. Sa lakas ng mga kamay nito na ito, tiyak na mabubuhay ko ng maayos ang sarili ko at ang anak ko. Nen Kyuyu, umuwi ka na agad. May nangyari sa inyo. CJ, Umuwi na ang misis, huwag munang magpahinga. Lutuan mo muna kami. bilang ko hanggang 3, ngayon din, lumayas kayo. Nakakalungkot naman ang mga sinasabi mo. Saan ako lalayas? Dito ang bahay ko. Bahay mo. Maliwanag na nakasulat sa kasunduan sa paghihiwalay. Lisanin mo ng walang dala, hindi ka ba marunong bumasa? Ayaw mo pa rin umami? Tukyuyu, anong klaseng salita yan? Hiwalayan man, pero yang anak mo, apo rin namin. Ng pamilya Chen. Dito rin titira ang apo ko balang araw. Ngayon, kami ang nagbabantay ng bahay para sa apo ko. Tama siya, et Kyuyu. Si Kuya Xiaoye naman, tunay na ama ng bata. Natural lang na mag-alaga ang tunay na ama. Gusto mo bang mawalan ng ama ang anak mo? Ang anak ko. Hindi kailangan ng amang naghahanap ng kalapating mababa ang lipad. Et, hindi ko nagustuhan yang sinabi mo. Para rin sa ikabubuti mo ito. Tingnan mo, mahirap mag-isa sa bahay na mag-alaga ng bata. Tama, eto na si kuya, bumalik na. Si nanay naman, makakatulong. Si Atsulan, makakasama rin. Magkakasama na ang pamilya. Kumpleto na. Ang ganda, di ba? Akala ko pagkatapos pirmahan ang kasunduan tapos na ang lahat. Hindi ko inakalang mas walang hiya pa pala ang pamilya Chen kaysa sa inisip ko. Hindi obra ang batas, kaya manloloko na lang sila. CJ, sa masasamang tao, masamang paraan ang kailangan. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang hari rito. Hello, trucking service. Magpapalipat bahay ako. Kuya Xiaoye, siya ba? Hindi naman talaga. Tatawag ng sasakyan para ihatid tayo palabas, di ba? Ang babae talaga ang tatanga. Yung lahat hatid, lahat hatid. Panghatid lang yan ng mga gamit, appliances, mga bagahe sa paglipat. Nakita mo na bang may lahat hatid na naghahatid ng tao? MS2, ang serbisyo po namin ay para lang sa paghahatid ng mga bagay. Hindi kami pwedeng maghatid ng buhay na tao. 4 ba? Pasensya na po. Hindi po namin yan kayang gawin. Tukyuye, nabulag ka na ba sa pagkatay ng baboy? Ni hindi mo alam yan. Tatawag ka pa para maghatid. Pag nalaman yan, tatawanan ka lang.
Ate, akala ko tumawag ka ng pulis. Lahat hatid pala ang tinawag mo. Huwag naman sayangin ang biyahe. Kunin na ninyo agad ang mga gamit na ito. Mga muebles at lahat. Para makalipat na kami at tumira dito. Manong, tanong ko lang. Yung lahat hatid, may patakaran ba kayo na kahit anong trabaho, basta kaya ng presyo ng kliyente? Tinatanggap nyo, tama ba? Opo, ma'am. Pwede po kaming dumaan sa espesyal na proseso ng pag-apruba. Ayos na yan. Huwag ka na mapanggap, Tukuyo. Ayusin mo na ang bahay para makalipat na kami. Nga, at QU, hindi ako maselan. Basta ilagay mo lang ako sa kwarto ni Kuya Xiaoye. Okay na yan. Manong, presyuhan ko. Isang tao, 10,000. Diretso sa tambakan sa baryo. Sigurado ka di mo tatanggapin to. 10,000 bawat isa? Ate, ikaw na ang tunay kong ate. Nasaan ka? Pupunta na ako. Lilipas na ako papunta diyan. Papaliparin ko ang sasakyan. Ara, per. Malaking trabaho na to. Narinig nyo? Nasa daan na ang sasakyan. Mas maganda kung kayo na lang ang lumabas ng maayos. Magpanggap ka. Magpanggap ka pa. Tukuyo, kilala na kita. Sa tagal mong pumatay ng baboy, mas mahalaga pa sa'yo ang pera kaysa buhay mo. 40,000. Ganyan kalakas ang loob mo. Kayang-kaya mong gastusin yan. Tama si Kuya Xiaoye. Nagkapanggap lang yan para takutin tayo. Upo lang kami dito. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Kung ganon, wala na akong pakundangan pa. Kunin ang 4 na to. Tol, ikahon at iload sa truck. Dalhin sa basurahan. Hoy, teka muna. Tignan nyo ng mabuti. Tao kami, hindi basura. Subukan yung hawakan. Yan. Yan ay illegal na pagkakakulong. Tatawag ako ng pulis. Ginoo, legal ang order ko. Nakasula sa note ng kliyente. Espesyal na malalaking bagay, linisin. May recording at video, lahat ayon sa batas. Tawagan mo ang pulis. Six, tulungan kita tumawag sa isa tandang bawas 0. Mas mabuti pa, makita ng pulis. Pumasok kayo ng walang paalam at gumamit ng kanyang pera. Paalis kayo. Anong batas ang nilabag namin? Niloloko lang kayo niya. Siya. Wala siyang ganyang kalaking pera. Tama. Alipay notification. Pumasok ang 40,000 pesos. Ikaw. Ete, ang totoo mo talaga. Huwag kayong mag-alala, bayad na. Gagawin ko na ang trabaho. Tol, trabaho na. Tukuyo. Hoy. Teka. Ano nang ginagawa mo? Huwag. Huwag mo akong hawakan. Bitiwan mo ako. Ano nang ginagawa mo? Tukuyo. Bitiwan mo ako. Pera ni Chen Xiaoyi para ipadala ang 4 na tambak ng basura. Sulit na sulit ang ginastos. Matapos silang mapaalis, agad kong isinumbong sa buong barangay kung paano nila inagaw ang bahay ko. Nagalit ang mga kapitbahay, pinalaya silang 4 sa barangay. Pinagbawalan silang muling tumapak doon. Mula noon, ang pamilya Chen ay naging daga sa kalye. Sinisigawan at pinagtutulakan ng lahat. Pumunta sila sa katabing barangay, humingi ng tulong sa kamag-anak. Nang marinig ng kamag-anak na sila ang paparating, agad na isinara ang pinto. Naghanap ng trabaho sa bayan, walang gustong umupa sa kanila. Sa huli, nangingalkal sila ng pagkain sa basura at natutulog sa ilalim ng tulay. Samantalang ako, may pera at anak. Pinalago ko pa ang negosyo ng karnehan. Ang buhay ko, grabe, ang saya-saya. Nasaan si Papa? Wala tayong papa, anak. Pero kaya ka ng mama. Buhayin ng maayos, mag-isa lang. Samahan mo ngayon si mama sa trabaho, no? Sige, subo pa. Bato, papel, gunting. 2 kilong tadyang. Sige. Chen Xiaoyi. Kyuyu, ilang taon na tayong hindi nagkita. Kamusta ka? Mama, sino tong tiyo? Anak, ako si Papa.
Tingnan mo. May regalo pa ako para sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Alam kong galit na galit ka sa'kin. Ilang taon akong nagtrabaho sa malayo. Maraming hirap ang dinanas, kaya marami na rin akong naisip. Mali ako noon. Gago ako. Pero nagbago na talaga ako ngayon. May trabaho na ako ngayon sa isang construction supply sa lungsod. Sales agent ako. Maayos na ang kita. Bumalik ako para magbayad sala sa'yo at sa anak natin. Magbayad sala? Paano mo gagawin yon? Sana'y payagan mo akong dumalaw paminsan-minsan sa bata. Anak ko pa rin siya, dugot laman ko. Gusto kong maging mabuting ama. Mama, siya ba talaga si Papa? Matagal na talagang may hinahanap na ama ang batang to. Pero yung mukha ni Chen Xiaoyu na yan. Kung nagbago talaga siya, di lumipad na ang baboy. Titignan ko kung ano ba talaga ang pakay niya. CJ, pwede kang dumalaw sa anak natin. Pero huwag kang mag-asa sa akin. At lalong huwag mong isipin ang pera ko. Hindi. Huwag kang mag-alala, Qiuyu. Maniwala ka sa akin. Ilang taon na ang nakalipas. Ganoon pa rin si Chen Xiaoyu, ang galing umarte. Sige, sasabayan ko siya. Tingnan natin hanggang kailan siya magpapanggap. Sa mga sumunod na araw, araw-araw pumupunta si Chen Xiaoyu sa tindahan ng karne. Ang husay ng pagpapanggap parang totoo. Nagbago na ba talaga? Mukhang masipag naman. Ang aso, hindi tumitigil sa pagkain ng tayo. Hoy, Tukiyu. Huwag kang magkapaloko sa kanya ha. Tatay, turuan mo akong magbisikleta. Sige na. Sige, bukas bibilhan kita ng bisikleta. Hindi kailangan. Ang mga bagay na galing sa kanya, ako ang bibili. Qiuyu, bakit ba tayo nagkakaganyan? Ako ang tunay na ama ng bata. Chen Xiaoyu, mas ganyan ka. Mas lalo kitang pinaghihinalaan. Aabangan ko kung kailan mo ilalabas ang iyong totoong kulay. Ang gabi-gabi na hindi ka pa umuuwi. Qiuyu, may bagay akong gustong pag-usapan sa'yo. Hindi na kita lolokohin. May problema ang kumpanya ko, kailangan ng pera para makapag-ikot. Alam kong may pera ka mula sa pagbenta ng lupa. Kaya sana matulungan mo ako. Sa wakas, sinabi mo rin. Hindi ko hinihingi ang pera mo. Gusto kitang maging partner. Tingnan mo ang lakas ng benta ng tindahan mo ng karne. Dahil maganda ang kalidad ng karne. At ako, may kakilala akong may ano pagdampay. Pwede natin sa karne. Gawing mga produktong karne. Ipagbibili natin sa lungsod, sa buong probinsya. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya, ako ang maghahanap ng daanan para kumita. Kontrata. Dala ko na ang kontrata. Pirmahan mo lang, magsisimula na tayo agad. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang tao, ako ang pera. Pagkakitaan, hati tayo. Ah, ganoon pala ang plano mo. Gamitin mo ako para kumita. O gusto mo lang dayain ang pera ko? Sisiyasatin ko muna ang background mo. Iwan mo ang kontrata. Pag-iisipan ko. Salamat, Qiuyu. Salamat. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Aalis na muna ako. Salamat ha. Chen Xiaoyu. Sana totoo ang pakikipagtulungan mo. Kung dinadaya mo ako, pagdudusahan mo yan. Qiuyu, nakuha ko na. Shell company lang yun. Ang legal rep, isang batikang utanggero. Matagal nang nakalista sa blacklist. Tungkol naman kay Chen Xiaoyu, wala siyang koneksyon. Isa lang siyang sales agent. Pinakamababa ang performance, muntik nang matanggal. CJ, naintindihan ko. Shell Company peking kontrata. Gusto akong lokohin ni Chen Xiaoyu para makapasok ang pera niya. CJ, sasabayan kita hanggang dulo. Xiaoyu, nabasa ko na ang kontrata mo. Payag ako sa partnership. Talaga, Qiuyu.
Ang bait-bait mo talaga, Yuyu. Pero may isa akong kondisyon bago tayo magtulungan. Gusto ko munang makilala ang owner ng kumpanyang yon. At saka, yung pondo sa kontrata, gusto kong hatiin sa 3 bayaran. Unang hulog, 10,000 muna. Yung natira, depende sa resulta. Ayusin mo ang meeting. CJ, yung pondo. Yung 10,000, bukas na mapupunta sa account. Sabihin mo sa boss na ihanda ang kontrata. Doon na tayo pipirma. CJ. Aayusin ko agad. Chen Xiaoyi, gusto mo ng drama? Sige, itatayo ko ang entablado para masaya ka sa pag-arte. Ginoong Gao. Paumanhin po sa paghihintay. Yuyu, siya po ang sinasabi kong Ginoong Gao. Malaking negosyante po ito. Marami siyang pabrika. Ginoong Gao, ito po ang aking partner. Tukuyu. GNG, 2, matagal ko na po kayong naririnig. Madalas kayong banggitin ni Xiaoye sa akin. Sabi niya, magaling kayo sa lanseta ng pagkatay at maunlad ang negosyo. Ang ating pagtutulungan ay talagang pagsasama ng dalawang lakas. Ayan, Yuyu, dinala ko na ang kontrata. Tignan mo, malinaw na nakasulat dito. Ikaw, maglalabas ng 5 milyon para sa 4% na pagmamayari. Ginoong Gao ang magbibigay ng pabrika at makina, ako sa bentahan. Handa na ang lahat. Ang kulang na lang ay ang pirma mo. Kapag napirmahan na, magsisimula na tayo agad. Tignan mo, Kinabukasan, ang Ginoong Gao na dinala ni Chen Xiaoyi. Makintab at formal ang ayos, pero halatang hindi matinong tao. Siya naman, parang walang malay. Akala niya, siguradong panalo na siya. Tukuyu, buong buhay mo, pagkatay lang ang inatupag mo. Nabobo na ang utak mo sa katayan. Kapag napirmahan mo na at dumating ang pera. Ako at si Ginoong Gao, tatakbo na kami. Huli na ang lahat. Mukhang hindi naman matalino ang babaeng ito. Siguro, madali lang siyang lokohin. Kapag nakamit na ang milyon-milyon, wala nang problema sa buhay. Tukuyu, anong masasabi mo? Kung wala namang problema, pumirma ka na. Bilisan natin, ha? CJ, pipirmahan ko. Tukuyu, alam kong may isip kang umintindi. Heto ang ballpen. Tukuyu, anong ginagawa mo? Ano nang ginagawa ko? Nagsiyasat ako. Ang kumpanyang ito, hungkag lang. May-ari, palaboy. Pabrika, hiram lang. Kagamitan, arkila lang. Kahit ikaw, Chen Xiaoyi. Hindi ka naman talaga sales manager. Isa ka lang halos matanggal na ahente. Kasinungalingan yan. Hindi, Tukuyu, wala akong. Gusto mo ngayon palang tawagan ko ang pulis? Para tulungan kanyang maalala? Chen Xiaoyi, akala mo ba ulitin ko ang katangahan ko? Tulad ng 10 taon na nakalipas, nalokohin mo ako. Sa 10 taon, habang nagkakatay, hindi lang lakas ang nahasa ko, kundi ang kalinawan ng isip. Gusto mo pang mamulot ng aking kabuhayan? Sa susunod na buhay na lang, Tukuyu, ikaw. subukan mo hawakan ako. Maniwala ka, tatawag ako ng pulis ngayon din. Isasakdal kita sa tangkang panluloko. Naalala ko, sabi mo gusto mong bumangon muli? Dito ka na lang bumangon sa loob ng kulungan. Chen Xiaoyi, niloko mo ako ng 10 taon. At ngayon, gusto mo ulit akong lokohin. Sa pagkakataong ito, wala nang pangalawang pagkakataon para sa iyo. Bakit hindi siya napaiko? Yung tao na yun. Sinasat niya ang background ko. Alam na niya ang tungkol sa kumpanyang hungkag. Alam na niya ang lahat. Ano na ang gagawin natin? Yung utang natin sa sugal. Magiging due na sa susunod na buwan. Kung hindi natin mabayaran, papatayin nila tayo. Sigurado yon. Hindi niya ako pahihirapan ng ganito. Ikaw, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba't ang bata ang pinakamahalaga sa kanya? Kung ganon, ang bata ang targetin natin. Habang nasa atin ang bata, wala siyang magagawa kundi sumunod sa atin. Ibig mong sabihin, Ako ang tunay na ama ng bata. Hindi iligal na ilabas ang sarili mong anak. Kapag napansin niyang nawawala ang bata, pipilitin natin siyang isuka ang lahat ng pera mula sa pagbenta ng lupa. Tukuyu. Kung hindi mo ako pahihirapan, gagawin kitang walang-wala, pati pamilya mo. Mabait ka ha, anak. Mamimili lang si mama.
Uuwi ako mamaya. May dala akong masarap na pagkain para sa'yo. Kunin mo na ang bata, ako na ang magmamaneho. Mama. Sino ka? Huwag kang matakot, anak. Noong sanggol ka pa, ako ang nag-alaga sa'yo. Hindi kita kilala. Gusto ko si Mama. Uwi ako. Huwag kang matakot, anak. Ako si Papa. Nag-away lang kami ni Mama. Ayaw niya akong makita ka. Sobrang miss na kita. Kaya kailangan kitang kunin ng palihim. Mamaya, anak. Dadalhin kita sa magagandang lugar at bibilhan ng masasarap na pagkain. Alam ba ni Mama? Alam niya. Sobrang busy kasi sa trabaho si mama mo. Walang oras para maglaro, kaya pinakuha niya kami para sunduin ka. Pagkatapos nating maglibot, ihahatid ka namin pabalik. Uwi na ako. Anak, ngayon si Daddy at si Tita, bibili kami ng masarap para sa'yo. Magpakabait ka sa loob ng kotse, ha? Ano? Chen Xiaoye, sagutin mo ang tawag. Kung may mangyari sa anak ko, papatayin kita. Chen Xiaoye, hayop ka. Nasaan ang anak ko? Tukyuyu, paano mo nasabi? Ang mga salitang yan? Natatakot talaga ako, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. At gumawa ng kung ano-ano, Tukyuyu. Huwag. Huwag kang padalos-dalos. Sabihin mo muna sa akin kung nasaan ang bata. Ano man ang gusto mo, papayag ako. Sinabi ko na 1,000,000. Kung mag-aantay ka pa, hindi ko masisiguro kung anong mangyayari. Ikaw, Ngayon, maghihintay lang tayo hanggat maibigay niya ang pera. Tapos, gagastahin at sasayangin natin yon. ang galing-galing mo talaga. Kuya Xiaoyi, ay naku. Naumay na ako sa init, tara na't mamasyal sa mall. Tara, Anak, nasaan ka na? Anak, mabait ka. Makinig ka kay mama. Huwag kang matulog. Nasaan ka? Anak, At Yui, huwag kang magpanik. Yung bata, may smartwatch, di ba? Pwede yun i-track. tama. Alam mo kinala ni Chen Xiaoyi. Ang bata sa ilang, walang signal. Alagang salot, sariling anak, kayang gawin yan. Ngayong napakainit, paano kung may mangyari? Yu, ito ang 1,000,000 na pinag-ipunan mo. Nanghiram ako ng kaunti, tapos idinagdag ko sa pera mo. Sakto lang. Ibibigay mo ba lahat to sa kanya? Ipadala. Ipadala mo na ngayon. Yu, 1,000,000 yan. Paano kung lokohin ka lang ni Chen Xiaoyi? Sinabi ko na, ipadala. Ang pera, kikitain ulit. Ang bahay, mabibili ulit. Pero ang anak ko, isa lang. Kahit na nagsisinungaling siya, hindi ko kayang magsugal. Kahit pa humingi si Chen Xiaoyi ng 1,000,000,000. Ibebenta ko lahat, ibibigay ko sa kanya. Basta't mabuhay lang ang anak ko. Kahit anong gawin ko, Tukyuyu gagawin ko. Chen Xiaoyi, na-transfer ko na sa'yo ang 1,000,000. Kung maglalaro-laro ka pa, hindi ikaw ang kukuha ng buhay ko.
Ako ang kukuha ng buhay mo. Na-receive na. 1,000,000, totoong 1,000,000. Kuya Xiaoye, yaman na tayo. Yung takang babaeng si Tukyuyu, 1,000,000. Yaman na ako. Kuya Xiaoye, tayo. Tumakas na tayo, dala ang perang to. Tira sa mansyon, bili ng mamahaling kotse. Di na tayo titira sa ilalim ng tulay. Nga, padalhan mo na agad ng lokasyon ng bata. Si Tukyuyu, para tumigil na siya sa pagme-message. Nakakainis na. CJ. Bakit? Bakit hindi mo ipinadala? Paano naman yung bata? Di naman mamamatay yung batang yan. Ilang oras lang nakakulong. Di naman natin sinaktan o minura. Mahal na mahal ni Tukyuyu ang anak niya, di ba? Hayaan mong magdusa ng matagal. Para hindi niya makalimutan habang buhay yung time na. Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao, pinapaluhod ako. Pag makaawa sa mga walang kwentang yon. Ngayon, maranasan niya. Ang pakiramdam ng tinutusok-tusok ang puso. Sige, gawin natin ang sinasabi mo. Ngayong nandito na ang pera. Tayo. Dapat magwaldas ng todo. Ay, ang baho na ng damit ko, ilang araw nang dinalalabhan. Bibili ako ng damit na yon, yung tig 3,000. 3,000 piso. Anong klaseng ukay-ukay yan? Tingnan nga natin. 20 minuto na ang nakalipas. Baka naman nagbago na ng isip yang Chen na yan? Hindi kaya? E-report natin sa pulis. Segch, umalis ka na. Chen Xiaoyi. Binigyan kita ng 1,000,000 tapos sarili mo. Anak na lalaki, hindi mo na inintindi. Kung ayaw mo akong patahimikin, hindi rin kita pababayaan. Kapag nahuli kita, ako mismo ang bubunot ng balat mo. Ma, nasa barangay na ako, nagsasaliksik. Uwi na ako sa ilang araw. Huwag mo na akong madaliin, ha? Anak, maayos na buhay ang mayroon ka bilang anak ng pamilya Lu. Bakit mo pa pinipilit magnegosyo sa liblib na lugar? Kung hindi kita minamadali, uwi ka ba talaga? Pakinggan mo, pagbalik mo, sasama ka sa akin para magpa-arrange date. Nasa gitna ng kawalan tayo, imposible namang. May nakatambay na van dito. Bata, naririnig mo ba ako? Hindi masira ang salamin. Ibayan mo, anak, tibayan mo. Anak ko. Bata. Umusog kayo. Dalhin na agad ang bata sa ospital. Bilis, bilis, bilis. Hindi ko sinasadyang manghusga. Pero paano ka, nanay? Ilang oras nang nakakulong ang anak mo? Hindi mo man lang alam? Mainit na mainit ngayon, alam mo ba kung gaano kay inis sa loob ng sasakyan? Kung nagtagal pa ng kunti, malamang patay na ang bata. Hoy, paano ka nagsasalita? Si Ate Yui, para lang hanapin ang anak niya. Halos mawalan na ng buhay. Hindi mo ba nakikita? Ito nga, yung tarantadong asawa ni Ate Yui, hindi lang ninakaw ang bata. Pinagbantaan pa si Ate Yui na huwag magreklamo. Humihingi pa ng 1,000,000. Tapos nang maipon na ang pera, bigla na lang nawala. Kaya wala na siyang magawa kundi magreklamo sa pulis, si Ate Yui. At dinala pa kami dito sa gitna ng kawalan, naghahanap ng ilang oras. Ligas na ang bata, kailangan lang. Bantayan ng ilang araw. Kuya Lu, salamat. Kung wala ka,
Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa anak ko. Ikaw ang tagapagligtas ni Tukuyu. Walang anuman, maliit na bagay lang. Ang mahalaga, alagaan mo siyang mabuti. Kuya Lu, hindi ako taong walang utang na loob. Ano ang gusto mo? O kaya, magkano ang gusto mong bayad? Sabihin mo lang. Hindi na kailangan. Narinig ko, binigyan mo ng 1,000,000 yung gago? Ikaw, Kuya Lu, hindi ako gaga na magpapaloko sa hayop na yon. Kabisado ko yung hayop na yan, pag may pera, gagastusin niya. At pag gumastos siya, mahuli ko siya. Pinaparecord ko sa bangko nang mag-transfer ako. Kahit saan siya mag-withdraw o gumastos. Mahahanap ko siya. Anak ko, kukunin ko. Pera ko, ibabalik sa akin. Hindi ko nahahayaang nakawin muli ng hayop na yon. Kahit isang butil ng buhangin sa akin. akala ko ordinaryong ina lang siya. Pero matalino, matino, at desidido pala. Ang galing. Nahanap na ni Ate Yui ang lokasyon nila. Ito, pati ito. At yung buong hanay na to, lahat to, ipak mo. Ma'am, ang buong hanay ay 880K. Sigurado po ba kayo? Sino ang minamaliit mo? Di mo ba nakikita na mayaman kami? Lahat yan. 2 set. Isang isusuot, isang itatapon. Ang babae ko, gusto niya yan, bigyan mo. Marami akong pera. Tara, tandaan niyo tong mukha ng mayaman. Halika. Masaya ngayon si Boss Chen. Anong gusto niyo? Pumili kayo. Isang tig-isa, ako ang magbabayad. Loko ka ba? Ay, Kuya Xiaoye, ang pogi-pogi mo talaga. Sobrang swerte kong makilala ka. Yung babaeng yun na si Tukyuyo. 10 taon nang nagbaboy para sa iba ang pinaghirapan. Ngayon, siguro yung Tukyuyo na yan. Naghahanap ng bata sa gitna ng gubat. Serves her right. Sino ba naman kasi ang nagpatawa sa atin? Dapat malaman niya kung sino talaga ang tunay na aso. Pag naubos na natin tong 1,000,000, hingi ulit tayo sa kanya. Mahal na mahal niya ang anak niya, di ba? So, hingi tayo ng 1 pang milyon. Sino yan? Huwag niyo ko istorbohin. Pulis kami. Kayong dalawa. Sinasangkot sa kaso ng pagdukot ng bata. Sumama kayo sa amin. Chen Xiaoyi. Baik si Ulan ang katapusan ninyong dalawa. Ay, narito na. Dukot? Anong dukot? Anak ko yon. Anong batas ang nilabag ko? Anak mo, ipinagkulong mo sa kotse ang batang 3 taong gulang. Sa ilalim ng tirik na aw ng ilang oras. Malubha ang heatstroke at dehydration. Muntik nang mamatay. Laro lang ang tawag mo diyan? Hindi po, Teng, may biglaan lang akong lakad. Umalis lang sandali. Paano ko malalaman ang magka-headstroke siya? Kasalanan niya. Hindi niya ako pinapakita sa anak ko, kung hindi ko maiisip. Ang ganitong paraan. Tama. Sa totoo lang, Kuya Xiaoye, ang tunay na ama ng bata, si Tukyuyo. Anong karapatan niyang ipagkait ang bata kay Kuya Xiaoye? Ano to? Dinadaya mo ang karapatan ng ama na makita ang anak. Sa totoo lang, siya ang dapat ikulong. Tignan niyo mga kapitbahay. Yung babaeng to, hindi ako pinapakita sa anak ko. Namimiss ako ng anak ko. Wala akong magawa kundi kunin ang anak ko ng palihim para makapaglaro. Ito ang nangyari. Ipinakulong pa ako. Nanay ka ba talaga? Chen Xiaoyi, mukhang hindi ka talaga uiyak hanggat hindi nakikita ang kabao. Sige, ibabaon kita ng tuluyan. Para mabulok ka sa kulungan, walang kalayaan magpakailanman. Tukuyu. Kung wala kang 1,000,000, hindi ko masisiguro kung anong mangyayari. Sa anak mo, Hayop ka talaga. Pati sarili mong anak, ipinagpapalit mo sa pera. Kanina pa nagkapanggap na biktima, sos. Gago ka. ito, gawa-gawa lang. Paano niyo napaniwalaan to? Huwag kayong maniwala. Peke yan. Bukod sa mga text na yan, mga record ng perang pinadala. Naipasa ko na lahat sa pulisya. 1,000,000, Chen Xiaoyi. Hintayin mong mabulok sa kulungan. Chen Xiaoyi, Bai Chiulan. Dahil sa pagdukot at panloloko. Arestado na kayong dalawa. Lahat ng ginastos nyo, ibabalik nyo kay Tukyuyu. Dalhin na.
Kyuyu. Kyuyu. Kyuyu, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Pwede ba? Siya lahat. Babae itong ito. Siniraan ako sa'yo, Kyuyu. Alam ko na ang pagkakamali ko, Kyuyu. Lalaki ka. Sarili mong gulo, bakit ako nadamay? Nadawit pa ako. Kilala kita. Sumpa, malas talaga ako sa'yo. Igilan nyo na ang drama. Dalhin na. Kyuyu. Kyuyu. Recording, bank records, gastos, lokasyon. Hindi ako lumalaban ng walang bala. Chen Xiaoye, nanggambalain mo ang anak ko. Akala mo kumain ka ng laman ko. Pain lang yon para mahuli ka. 4 na taon ang nakalipas, lanseta ng pagkatay lang ang hawak ko. Isang lalaking taksil at isang bata. Namuntik ng maagaw sa akin. Pagkatapos ng 4 na taon, may negosyo na ako. May ngiti na ang anak ko, tiwala ng buong baryo. At isang tunay na partner na iginagalang ako. Gustong mamulot ng aking kabuhayan ni Chen Xiaoye. Ni isang subo, hindi ko siya pinaubos. At pinalisan ko siyang walang dala habang hawak ko ang lahat ng pera. Ngayon, para gumawa ng mas malaking bagay, inalok ako ni Luzing na maging partner. Sa pagtatayo ng meat processing plant. Pumayag ako. 3 taon na ang lumipas. Lumalago ang pabrika, lumalago rin ang negosyo. Ang pangalan ko, Tukyuyu. Hindi na lang limitado sa 10 maliit na baryo. Kyuyu. Chen Xiaoyi at ang kaso ni na Bai Chiulan. Na-decide na. Nabigo ang apela nila. Hatol, habang buhay na pagkabilanggo, sila na lang mabulok sa kulungan. Dapat sa mga basurang tulad nila. Mabuti nga kung mamatay sila roon. Oy, narinig ko, yung nanay at kapatid niya, wala nang maasahan. Namamalimos na lang sila para mabuhay. Asal ni Akyu, alang-alang lahat ng nawala. Kadiri, kahit tirang kanin, ayaw ibigay sa kanila. Kahit tirang pagkain, hindi sila pinapakain. Haha! Ano tawag diyan? Yan ang tawag na karma. Wala na akong pakialam sa kanila. Ang iniisip ko na lang ngayon ay ang negosyo at ang anak ko. Yung ibang bagay, hindi na yan karapat-dapat sa oras ko. Boss, tumaas ulit ang kita natin ngayong araw. At nakapirma pa tayo. Malalaking kontrata mula sa ibang bansa. Abot na sa abroad ang brand natin. Pupunta na sa ibang bansa ang tatak natin. Kayang mabuhay ng mag-isa ang isang babae at maging araw sa sarili niya. Ako mismo ang liwanag ko. Hindi na kailangan ng iba. Anak, tingnan mo. Ito ang bagong pabrika natin. Anong masasabi mo? Ang galing ni Mama. Mula sa isang lanseta ng pagkatay hanggang sa isang pagawaan. Mula sa inaapi ng pamilya, naging dahilan ng pag-unlad ng baryo. Ang buhay ko, si Tukyuyu, ngayon pa lang nagsisimula.